minsan kaya So yan mga kalingap, andito ang gwapo natin. Pero muna tayo pre. Yan. Bro, kamusta bro? Okay lang bro, okay na ulit. Kamusta yung pagsuong mo sa mga baha sa Baguio? Grabe, nakakatakot yung mga pangyayari itong nakaraan, Pero ganun pa man ay maigit safe ang lahat. At pati yung mga tinutulungan kong safe sila. Salamat sa Diyos. Salamat. So ayun, kamusta naman dun sa bahay nyo na nabaha ba? Grabe bro, muntikan na yun. Sa taas nun, ganito yung sa Grabe, ganyan ka baywang na yan bro. ganito kataas yung baha. Oo. Yung bahay namin, medyo mataas pa ng konti, ganito na lang. Abot na. Mataas yung, medyo elevated yung bahay. Oo. Pagka umigay na lang, tinaasan yung pagkagawa. Kasi kung lubog kami din. Sobrang hirap ng sitwasyon ng gabi, kakatakot na alas dos na yata, hindi tumitigil yung ulan. Di, ibig sabihin, hindi ka pa natutulog ng mga oras? Nag-live ako noon habang kasi di ako makatulog talaga di ko alam ang gagawin ko para lang, siyempre para medyo tayo alert doon sa mangyayari. Hindi tayo Parang hindi magkampan ka agad, kasi mahirap ka mamaya, lumalim din yung mga gamit, mga Mabigyan, tumaas talaga ang tubig. yung mga gantas, yung mga siyempre, yung safety ng family. Yes, unahin mo na So yun, may tanong lang ako, kinamusta ka ba ni Beyonce at that time? Ikaw, kinamusta mo ba si Beyonce? Hindi kasi brown out sa kanila Ay, brown out sa kanila. Pero andun yung yung worry mo sa kanya. Nagkaroon tayo kay Benzo. Chinat ko siya pero hindi siya agad kasi brown out sa kanya. Intindihan natin kasi yun malayong lugar na ito medyo pagka ganong area, konting ulanin, sira na brown out. Hindi agad Hindi agad naka-reply siya. Pagkasunod araw, kinamusta ko naman siya. Pero kinabahan ka. Kasi ang lapit nila sa dagat Kakailaw lang sa kanila kahapon. Kakailaw lang. So, naging ka ba? Naging okay ba yung pakiramdam mo nung nalaman mo? Na-relax ako nung nakikita ko yung mga vlogs minsan iba na sila Kuya Bal, sila Dr. Lab na mahigit lang yung nabasa lang yung ganun lang nangyari. Hindi masyado umano yung sa dagat. Hindi masyado naglakas. At saka buti na lang talaga at safe ang lahat. Tapos lalo na siya. Kinabahan ka ba nung Siyempre kakabahan tayo kasi siyempre wifi mo yun importante siya sa atin sa ating lahat. Importante sa atin sa iyo. Marami nagmamahal din ako medyo nung alam ko na marami naman titingin sa kanya kahit hindi tayo makapunta din basta. Kumbaga, alam mong mayroon at may sa kanya tutulong. Kasi yung doon papunta sa kanila, ang delikado din kasi medyo may malalim na part yan Baha, di ba? Mahirap doon. So hindi ka stranded ka doon kapag kasi malalim ng baha doon. Sinubukan nila Dr. Lab pumunta doon nung una. Hindi natuloy kasi yun nga, di kaya suungin yung baha. Napakalalim ng oras ng bagyo. Kaya ang pinakano talaga doon, kanya-kanyang kanya-kanyang ingat muna. Tapos pagka medyo okay na, saka na lang action. Action. Kasi dapat talaga papaupain mo muna bago ka mag-action kasi mahirap na. Paano pa sa pagkaano mo, di ba? Kasi yung mga sakit ba sa kukuha sa tubig, yung mga di ba? Mahirap magsuong diyan. Baka ikaw pa ikaw pa mapahamak. Kailangan maging matalino sa pag-action o paggalaw ko, tama. So ang Kalingap Edo ba? Ano ba yung naramdaman mo yung that time na ganitong may sako na grabe, yung maraming pininsala talaga ng mga kababayan natin na naghihirap? Ano yung naramdaman mo, bro? Ako na siyempre yung mga tao dito natakot, kasi siyempre maraming halos ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong ng experience. Simulat high school pa yata yung huling experience ko ng ganito kalakas na baha. At siyempre nung ko talaga nung ako mismo na sa ko dati, saksi mo. Ako mismo nakaramdam ng medyo takot na hanggang kailan ma-stop tong ulan na to. Sabi nila nasa gitna pa lang yung bagyo. Parang kalahati na paano kung yung ilanin na yun nagdiretso hanggang ngayon kasi sinabi baga nung pag-asa hanggang ngayon. Mahigit nag-stop na. Tapos nung oras na yun, medyo talaga nakakatakot kasi maraming nangangailangan doon sa amin, daming nirescue tao. Daming nirescue talaga. Barahan na, wala gadibdib ng baha.
Tapos, sa, ang dami na nag-post sa Facebook, puro taranta na yung iba. Kaya nga. Siyempre, anong nangyayari? Baka parang end of the world lang nangyayari. Feeling mo pagka ganun pala, yun ang nararamdaman mo. Kala mo katapusan na ng lahat. Yes. Tapos, nung umaga medyo nakahinga-hinga ako. Tapos, pero ganun pa man, pa rin ako sa mga tao na, nung naglabas ako ng bahay, nagpunta ako sa sentro para magkuha ako ng magpa-load at magkuha ng magbili ng mga kailangan namin. Yung sa mga gilid-gilid, marami ako nakita mga kawawang tao. Siyempre, bilang charity vlogger para Inabutan mo sila. hindi pa, wala pa akong dala nun kasi sakto lang na para naawa ako sa mga nasa paligid na tao. Nadurog yung puso mo. Oo, nakakadurog ng puso yung mga tao nakikita mo. Yung isa, bibigay ko na sana yung pang yung pang load ko, sabi mo. Kaso wala na talaga nahiya, sorry dun sa dito naabutan. Kasi wala talaga, ang dami nila saktuhan lang yung ko. Dala mo. Ang hirap sa gano'n na parang gusto mong tumulong pero parang wala kang magawa ng oras na yun. Anong may papayo mo sa mga kababayan natin na nasa lanta ng bagyo na para mabigyan mo sila ng lakas ng loob na makabangon ulit sa nangyari? Una sa lahat, siyempre magdasal tayo para natin sa Diyos. Wala na kahit yun lang masasanggahan natin pag sa ganitong kahit gaano katibay, pwedeng sirain niya ng bagyo na kahit hindi tayo dapat maging kampante. Siyempre bago man ang bagyo, dapat be prepared. Huwag nating masyadong na baliwalain parang ganito okay na tayo. Basta nasa bahay tayo ganyan. Tingnan natin yung sitwasyon. At kung hindi kaya ng bahay natin or tawag dito delikado ang ating kalagayan. Mas agad natin. Huwag natin masyadong pagpahalagan yung mga naadyang gamit at kasi pag buhay, okay lang mawala yan, pero pag buhay na wala, mahirap nang mabalik yan. Yeah. Nung nakapanood nga ako bro ng yung bang namatay sa may mga video naman. Sobrang naawa ako. Naiiyak ako. Kaya kasi tayo. Kasi lagi ko iniisip parang tayo safe tapos sila ganun pala yung nangyayari. Sobrang kakadurog ng puso, di ba? So ayan, salamat bro sa advice mo para sa mga tao na sa lanta ng bagyo na always dapat mag-pray at saka huwag magkampante. Tama yung bro yung sinabi mo. So ayan bro, may gusto ko bang sabihin kay Beyonce na ayan, di ba, hindi ka nakapunta yung that time kasi syempre mahirap na magsuong ka sa mga ganung delikado, di ba? So naintindihan ko yung gusto mong sabihin. Syempre alam mo naman may tutulong sa kanya doon, may liligtas kumbaga kung may mangyari mang na hindi na inaasahan. So ano yung maisasabi mo kay Beyonce bro? Maging aware at maging alert lang sa lahat ng mga ng ganitong klaseng at syempre i-update yung kami, tayong lahat dito kung may mangyari man para medyo may alam tayo, hindi tayo mabibigla sa mga nangyayari. At yung stay safe lagi. Ingat. YP. Amping. So ayan bro, baka may huling kang mensahe sa mga minamahal mong supporters sa iyo. Sa EDC. Siyempre, una sa EDC, salamat sa pagiging bilang grabing suporta sa ating sa channel natin at siyempre sa lahat ng ating mga tinutulungan. Sa ating love team, thank you po. At sa lahat ng supporters ng Solid, thank you rin po sa walang sawang pagmamahal at pag-pray sa atin. Grabe pag-aalala nila nung tayo. Salamat po. Okay po sa Kalinga Pedro. Sana okay din po kayo lahat ng nasalanta ng bagyo. Ingat po. God bless po sa inyo lahat. Yan, salamat bro, grabe. Thank you.